Ano po yung pangalan ninyo? Ako po si Joanna Campo. Bali po yung ginagawa po namin na ito ay isa pong gawain sa amin sa building and building enhancing new literacy across curriculum. So bali po, naatasan po kaming maghanap ng tinatawag pong budding hustler na yung mga nag-uumpisa sa tinatawag na entrepreneur at nakita namin na kayo po yung akma doon. Bali mayroon kaming mga katanungan na itatanong sa inyo. Sasagutin po ninyo ito ayon sa inyong pagkakaunawa. Ang una po naming katanungan, ano po yung nagtulak sa inyo para magsimula sa maliit na negosyo po na ito? Andito lang naman ako sa bahay. Siyempre, kung gusto mo kumita, natayo ako ng tindahan. Yung kinikita nyo po ba yung ay sapat para sa mga pangangailangan po? Ayos lang, sapat naman. Bukod po sa pagtitindahan, ano pa po yung ibang pinagkakaabalahan po? Nagpa-order ako online, merienda. Diyan po sa mga ginagawa ninyong pagtitindahan o sideline, ano po yung naitutulong nito sa pamilya na mayroon kayo? Ay, malaki syempre. Diyan mo kukunin yung pambahan ng mga bata, yung bayad ng kuryente. Thank you po. Yung huling katanungan po namin, ano po yung naging hadlang po sa inyo o hindrance na kinakaharap po ninyo ngayong sa pag-uumpisa po ninyo ng maliit na negosyo po na iyan? Hadlang? Siyempre, doon may iwasan yung mga utang. Doon malulugi yung mga tindahan. Siyempre. Sige po, maraming salamat po. Huling katanungan na lang po. Ano po yung pananaw po ninyo na nagtayo po kayo ng maliit na negosyo? Pananaw. Ayun, tulad ng sinabi ko kanina. Diyan namin kinukuha yung pang-araw-araw namin, pang-bago ng bata, pambayad ng kuryente. Sige po, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Okay na ba yan? Okay lang. Sige, so, good morning po. Nandito po tayo sa Scoop and Bell. Unang-una po, ano po yung pangalan niya? Good morning. Ako si Janine Delara. So, co-owner ng Scoop and Bell Ice. Yan po. Masaya kaming pinaunlakan nyo kami sa interview na ito dahil yung interview na ito ay isa naming task sa tinatawag naming course na benta. Short na lang po yung course na yun na pangalan. So, mayroon po kaming mga katanungan dito bilang academic question sa aming assignment na binigay sa amin ng aming professor. Maaari po ninyo itong sagutin ng ayon sa inyong pagkakaunawa. So, unang katanungan po namin, kailan po nag-umpisa ang Scoop and Bell? So, Scoop and Bell, nag-umpisa siya last October 13, 2020. So, during pandemic time. Nag-umpisa lang kami nun sa garahe ng bahay. Tapos po, salamat po. Bakit ninyo po naisipang magnegosyo? Kasi nga, it was pandemic. Yung husband ko kasi talaga nasa UAE siya. So, during pandemic, naghigpitan. Diba? Yung mga nagtatrabaho, especially abroad, naghigpit. Although hindi naman siya natanggal sa trabaho, pero kasi nandun yung takot during pandemic na baka ano mangyari na hindi mo kasama yung pamilya mo. So, nag-decide siya na umuwi na lang dito sa Pilipinas at mag-start kami ng business. So, bali po yung idea po na Scoop and Bell na ito. Kanino po bakit po Scoop and Bell ang pangalan? Saan po ninyo hinango yung pangalan na ito? Scoop and Bell Ice Cream, idea din to ng husband ko. It was derived from yung traditional ice cream selling, yung traditional cart na merong bell. Ay, So, merong sorbetes. bell that is scoop. Yung traditional sorbetes, pero yung sa amin kasi, para siyang modern ice cream boutique type. Thank you po. Bali po yung, dito po sa ating negosyo po na inyong ano po yung pinamakahalagang karanasan na tumulong sa inyo para ma-establish po ito maging successful? So, syempre, unang-una, pag naman talaga nag-start ka ng business, sa umpisa talaga mahirap. So, kailangan mo talagang magkaroon ng connection. So, yun yung kailangan mo establish, yung pagkapwa mo. Kasi hindi lang naman about product mo yan eh. Yung the way mo din i-handle yung mga magiging customer mo. So, yung once na na-establish mo na yung relationship mo sa customer mo, yung mga customer mo na ang magkakalat sa ibang tao about sa
So, yun yung naging malaking tulong talaga sa negosyo namin. Hindi although, yung product talaga namin, may ipagmamalaki namin na talaga namang hindi siya yung ordinary ice cream. Pero yung the way na i-handle din namin, the way na yung pakitungan namin ng mga customer namin, they are not just our customer. So para sa amin, sila yung bumubuhay sa business namin. Napakaganda ng kasagutan niya, no? Talagang learning from the heart yung yung business niya. So siyempre po, in spite na successful yung business, sabi niyo nga, mayroon din kayo pinagdaanan na hindi madali. So ano po yung hadlang na iyon na pinagdaanan ninyo bago ma-establish ito? Sa business kasi, hindi naman palagi, palagi nasa taas ka agad eh. Meron talagang mga times na dadating yung medyo mahina ang benta, tulad ng business namin, hindi naman palagi. Seasonal kasi hindi naman palagi, madami kaming benta. Pero nung nag-umpisa kasi talaga kami, naging maganda ang simula namin. So nag-improve talaga ang business namin. Pero syempre, along the way, meron din kami mga naging problema. Especially financially, kasi habang lumalaki ang negosyo mo, doon na yung talagang tataas na yung magiging expenses, na yung magiging cost mo sa business mo. So, may mga times na hindi sumasapat yung nagiging kita sa mga expenses, pero nakaka-survive pa rin naman. Okay. Yun ang mahalaga doon. Sige po, yung last na pong nakatanungan namin, ano po yung maipapayo ninyo doon sa mga nag-uumpisa pa lang na negosyo? Sa mga nagbabalak na mag-start ng business, syempre, unang-una bago ka mag-business, kailangan alamin mo muna kung ano talaga yung business na gusto mo. Kasi pagka nag-business ka, hindi lang yung, ito kasi ang in ngayon, so ito ang papasukin kong business. Hindi, dapat kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto mong negosyo, yun talaga yung pasukin mo. Kasi mas maganda yung mag-start ka ng masaya ka, nang gusto mo yung ginagawa mo. Bali ba kumbaga sa ano mang gusto niyo sabihin, kung ano yung passion ninyo Oo, na yes. subukin na Yes, gawin oo. negosyo. And, syempre, huwag pakinaan ng loob. Pag may mga problema, nakaharapin yung business mo, daanin lang palagi sa prayer. Tapos, syempre, meron ka namang mga mahal sa buhay na mapagsasabihan mo, di ba? And, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Huwag kang hihinto kasi yun naman talaga, magiging successful ka kung hindi mo hininto ay yung sinimulan mo. Thank you so much po sa araw